lahat po ba? Pwede po ba magsitayo at samahan niyo po ako sa pagbubukas ng banal na aklat sa Exodus, Kapitulo 15, versikulo 2. Chapter 15, verse 2. Okay na po ba ang lahat? Tayo po sa sinasaad. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagpupukpok, nag-iingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Amen po. At puli po sa pagkabasa ng banal na aklat. At sabay-sabay po tayo pumikit at manalangin po tayo. O Diyos, Ama namin dakila, Ama namin sa katastasan. Maraming salamat, Ama, sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa, sa oras na pinagkaloob mo sa aming lahat. Nandito po kami sama-sama sa iyong dakilang pangalan at ang dalangin namin, Lord, na patuloy kang kumilos maghari sa aming buhay. Sa mga salita mo na muli mong ipaparinig, O Lord, gawa ang katalinuhan karunungan sa lingkod na gagamitin mo, patuloy na ipagkaloob mo sa Kanya. At sa mga lingkod mo tatayo, O Lord, upang handugan ka ng mga awitin, nawang gawin patnubay mo sa bawat isa, ikaw ang patuloy na maitaas, ikaw ang patuloy na magparangalan. Sa gawan mo sa hapon nito, nawa ang paghahari mo, pagkilos mo, higit ang presensya mo, ang patuloy na madama, maranasan ng bawat isa, na natiling matatag at magkaisa sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama, sa salita ito inihiling namin ang kapayapaan ng pagkakaisa at nahigit ang mga salita mo ang patuloy na may pamuhay ng bawat mga anak mo na nandito. Nagkakaisa kami, Ama, sa paglilingkod sa iyo, O Lord. Dalangin namin na tulungan mo po kami at patuloy na pagkalooban mo po kami ng kalakasan upang panatili namin ang gawain mo. Higit, O Lord, ang pagpapalaganap ng iyong mga salita. Sa mga lingkod mo na ginagamit, we pray, Lord, na ikaw lagi ang maghari sa aming lahat. We praise your name, O Lord, sa mga kapatiran namin na nandito at sa mga parating pa lamang sa mahatingatan mo po sila. Lord, salamat sa araw na ito, muli sa mga salita mo na mapapakinggan namin with the wisdom at knowledge na pinagkakaloob sa aming pastor. Lord, we praise your name, O God. We thank you so much and we pray with thanksgiving in the mighty name of Jesus. We pray and we always pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Tayo ay kumustahan sa bawat isa. Hallelujah. As we sing the smile.
bless your name, O God. We lift your name on high, Lord. We thank you, Jesus. Amen. Father in heaven, I will love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established and our praise stands as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father of mercy, be exalted. May Jesus' name be lifted high. For his sacrifice of love has my heart on, and his resurrection power gives me life. Blessed be the Lord God Almighty,
aming Diyos, ika'y dakila sa aming mga buhay. Tunay na ang mga himala na patuloy na ginawa mo ay dakila, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Ikaw yung Diyos na dapat sambahin ng aming mga buhay. Diyos na dapat dakilain. Diyos na dapat itaas ng aming mga buhay. Diyos na karapat-dapat sa aming pagsamba. Aming Diyos, Ama, napakabuti mo sa aming mga buhay. Tunay na ikaw yung Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa niyo sa amin mga buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, sa hapong ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Bilang sa katawan, nagkakaisa kami na patuloy na dinudulog ang aming dalangin sa iyo sa hapon ito. Panginoon, may mga kapatiran po kami na may mga nararamdaman, Panginoon. May mga sakit sila, Panginoon, sa hapon ito. Lord, kami po ay nagkakaisa na dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Na patuloy na kapangyarihan mo, Panginoon, ang iyong divine healing, Panginoon, ay maranasan nila sa hapon ito, Panginoon. Lord, sa'yo namin sila yung nilalapit, Panginoon. We pray Sister Olive, we pray Sister Iman, Panginoon. Lord, touch them, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay. Maranasan nila, O Diyos, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, move and touch them, Panginoon. Sa lahat ng kapatiran ng Panginoon na may sakit ngayon, Panginoon, Lord, we pray for healing for them. Touch them, Panginoon. Ikaw yung Diyos na manggagamot, Panginoon. Lord, patuloy kami lumalapit sa iyo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang sino mang Panginoon na dumaranas sa mga pagsubok, Panginoon. Lord, I pray, continue to give them strength. Continue to give them courage na harapin ang mga pagsubok, Panginoon, na kasama ka, Panginoon. Lord, tulungan mo sila na patuloy na mapagtagumpayan anumang pagsubok ang kanilang hinaharap, Panginoon, sa mga panahon ito. Lord, we believe in your word that, Lord, we can do all things through Christ, Panginoon. Lord, patadali mo sila, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, na sila po ay hindi nag-iisa, kundi may kasama sila na Diyos na buhay. Lord, I pray sa mga nanghihina sa pananampalataya, sa mga nanlalamig, Panginoon, sa mga nasusubok, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, aking dalangin sa kanilang mga buhay, O God, na patuloy na palagi mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Diyos. Na Lord, yung nilalamig, Panginoon, ay maranasan nila muli yung kainitan sa paglilingkod sa iyo, God. Lord, ikaw po ang kumilos sa bawat isa, Panginoon. And Lord, I pray, kung sino man, Panginoon, ang nakakaranas o na may pangangailangan sa hapon ito, Panginoon, na hindi nila alam kung saan na sila kukuha ng mga bagay na pangangailangan nila, Panginoon. Lord, I pray, i-provide niyo po ang kanilang mga pangailangan, O Diyos.
Makita nila na Lord, Ikaw yung Diyos na makapangyarihan, Ikaw yung Diyos na makapayaman, O Diyos. Ikaw yung Diyos na ipagkakaloob ang kanilang mga pangailangan, O Diyos. Lord, naniwala kami, Panginoon, na kung Ikaw ang uunahin namin, Panginoon, anumang bagay na pangangailangan namin, sinabi mo sa iyong salita, ipagkakaloob mo sa aming Panginoon. Lord, I know, and I believe, and we believe, Panginoon, na lahat ng aming pangangailangan ay matutugunan sa pangalan mo, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, matutugunan ang aming mga pangailangan, Lord, samahan mo kami na kami mga mananampalataya, mga naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay patuloy na umarap at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Patuloy na sa aming buhay, Ikaw po yung Diyos na maghari at manguna, Panginoon. Kasi Lord, gaya ng aming inawit, You deserve the glory and honor sa aming mga buhay, Panginoon. Aming dalangin na habang kami ay nabubuhay, habang may hininga kami, Panginoon, na pinagkakaloob mo, aming dalangin ng bawat isa sa amin na narito ay makapagpatuloy at makapagsamba sa iyo at patuloy na madakila ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa hapong ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagsamba, makapagpuri sa iyo sa pamamagitan ng buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, O Diyos, at patuloy sa iyo namin itinataas ang papuri, pagsamba sa pangalan ng Jesus, we pray. Amen. Amen. Hello. Responsive reading po, bali, yung leader po, ako po yung magbabasa po, and then yung all, basahin po. Buksan po natin sa 2 Peter, chapter 2, verse 1 to 22. Okay po. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. For God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to hell for judgment. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and made them an example of what is going to happen to them. And if he rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of the lawless. For the righteous man will become wicked, day after day was tormented in his righteous soul, by the lawless deeds his soul so painful. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials,
and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. Yet, even angels, although they are stronger and more powerful, do not heap abuse on such beings when bringing judgment on them from the Lord. They will be paid back with harm for the harm they have done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasures while they feast with you. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Bezer, who loved the wages of wickedness. These people are springs without water, and mist driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. They promise them freedom, while they themselves are slaves of depravity. For people are slaves to whatever has mastered them. It would have been better for them not to have known the way of righteousness, than to have known it and then to turn their backs on the sacred sacred command that was passed on to them. Last verse po, balik tayong lahat po yung magbasa. Of them the proverbs are true, a dog returns to its vomit, and sound that swash return to their valley. Pwede na po tayong mag-save po. Okay, magandang hapon po sa bawat isa. Tahimik ah. Magandang hapon po sa bawat isa. Gusto po ang bawat isa. Nilalamig? May dinalaw ulit tayo ng snow. Tama? Okay, so alam ko po ang bawat isa sa atin ay pinagpala dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay kasama. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Mukhang nadala tayo sa lamig lang ng panahon ngayon na parang bang gustong matulog na lang. Pero I believe na mas lalo tayong papaalabin ng sa pananampalataya natin sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. And sa hapon po ito, tayo ay manalangin. Father God, once again, thank you for this time na pinagkalog niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na maibahagi po ang iyong mga salita. Pinaking dalangin, Panginoon, na gamitin niyo po ako instrumento na patuloy na maging daluyan ng iyong mensahe na nais iparating sa hapon ito. And Lord, let the Holy Spirit move in our hearts na patuloy na itong mga salita ay maitanim sa aming mga puso at isipan at patuloy na mamunga at makita ito sa aming mga buhay, Diyos. Lord, Ikaw makapulihan sa habang ito. Sa iyong mataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus we pray.
Amen. Last 2 weeks po, mayroon po akong nakausap na Kristiyano. Itong pag-uusap namin, medyo may nakakatawa na medyo na nakakaalama. Ito po kasi kapatiran natin ito, itong mananampalataya ito, mahilig siya na mag-Facebook and sa lahat na nakikita niya, like, heart, karamihan sa mga na nakikita niya, lalo na mga dumalaan sa Facebook, mahilig din siya ng mga amen, amen, amen. No? Isang araw, dahil sa mahilig sa like and heart and amen ang amen ko, may nag-message sa kanya. No? Nag-message sa kanya. And sabi diyan, gusto mo ba ng ipanalangin kita? No? And sa kanya naman, yan, nagkaroon sila ng conversation. No? Itong mananampalataya nito, habang tumatagal yung usapan, dumating sa punto na sinabi na, kung ikaw, may mga panalangin na hindi, may mga panalangin ka na hindi dumarating sa Panginoon. Yung panalangin mo ay para bang nahahadlangan. Na parang unti na lang makakarating na sana, pero nahahadlangan. No? May hadlang. And, sabi po nito, yun, ay napaisip naman, binigyan ng mga verses. Itong mananampalataya nito. And, along the way, sabi niya, kailangan mong magtalim. Seeds of faith. So, parang napapaisip na rin itong mananampalataya nito. At dumating sa punto, itong mananampalataya nito, pinadalahan ng bank account number. Kailangan mo magpadala para tuluyan makarating ang panalangin mo sa ating Diyos. No? No? Nakita niyo po? Nakakatawa, pero sa totoo, nakakaalarma. No po? Isang bagay na makita natin dito po lang, dapat tayo maging Kristiyano, maging maingat din. No? Huwag agad maniniwala kung ano ang mga nakikita o napapanood. No? Hindi ka agad tanggap ng tanggap. Kailangan natin din na siya sa ating nagmaigi pag-aralan para hindi tayo maligaw, mapahamak, mapamali, no? Mapagastos. No? Kasi hindi lahat ng nakikita natin o napaparinig ay totoo. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, marami nang manloloko. Tama po ba? Marami nang manloloko. And this time, ang pag-uusapan po kasi din natin, ewan ko, talagang kinunik-kunik ng Panginoon. Ang binigay din ng passage sa amin ng Panginoon is about sa 2 Peter 2, verse 1 to 22. Pangalawang Pedro, Kapitulo 2, 1 hanggang 22. Ang pag-uusapan po natin ngayon, beware of false prophets. Mag-ingat sa mga huwad na propeta. No? Ito na, no? Sabi po, no, ang 2 Peter po, ito po ay sinulat ni Apostol Peter. Sa panahon na malapit na siyang mamatay. No? Kung babalikan niyo po yung chapter 1, sinabi ni Apostle Peter na
ito'y pinapaalalahanan niya ang mga mananampalataya. Kasi alam niya na malapit na din siya mamatay. Po? And alam niyo po, karamihan sa malapit ng mamatay, alam niyo po ang mga huling sinasabi nila, mga bagay na importante. Tama po ba? Lalo na ata kung mana na yan. Tama. Talagang kung, makikinig ng maigi. Oh, ito Brother Raymond. Sakit karya sa'yo. Oh, pag na-miss mo mapakinggan yun, mahirap na. Tama? Yung mga tao malapit na mamatay, napakahalaga po ang importante. Napaka-importante ang kanyang sasabihin. And this letter ni Apostol Pablo, ito po ay napakahalaga din sa bawat mananampalataya. Kung titignan po natin, yung 2 Peter, kung ikukumpara po natin yung 1 Peter and 2 Peter na sinulat ni Apostol Peter, ang 1 Peter po, ang nais i-address ni Apostol Peter, yung mga trials po, ang trials po ay galing sa labas. No? Mga persecution ng mga namamahaling Hudyo, no? Mga Pharisees, mga pag-uusig na sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung makikita natin sa 1 Peter. No? About sa mga pagsubok na galing sa labas. Okay po? Mga persecution. Mga matitinding pagsubok. Pero ang 2 Peter, kung titignan niyo po, ang pagsubok ay nasa loob ng katawan ni Kristo. No? Ibang-iba. And sabi, I heard some pastors, one of the challenge, ang pinakamahirap, is yung problema sa loob. Minsan, sa halimbawa, tignan natin sa family. Minsan, okay lang mapakinggan mo yung mga sabi ng mga kaibigan mo. Pero pag galing sa pamilya mo, may sinabing hindi maayos sa'yo, masakit. No? Ito po, sa 2 Peter, ito yung mga pagsubok sa loob ng katawan ni Jesucristo. Sa katawan, sa mga mananampalataya. And ano to? Isa sa mga problema ay ang mga bulang propeta, huwad na propeta, huwad na mga tagapagturo. Yan po ang isa sa mga problema. No? May mga bagay na tinuturo na hindi ayon sa nais ng Panginoon. Na hindi ayon sa katotohanan. Yan po ang isa sa mga problema sa mga mananampalataya noon. Kung titignan natin po ang propeta, kung anong ibig sabihin ng propeta, ito po, when we say prophets, are individual chosen by God to deliver His message and guidance to the people. No? Kung titignan natin kung ayon sa Biblia, kung ano po ba yung mga propeta, no? Pag sinabi pong propeta, sila ay pinili ng Diyos. Hindi pinili ni Brother Raymond lamang. No? Pinili ng Diyos para i-deliver ang kanyang mensahe. Ang mensahe ng Diyos at patuloy sa mensahe ito, magbibigay ng patnubay sa mga tao. Lalo-lalo na sa mga naglilingkod sa ating Diyos. Ito po yung bagay na gawain ng isang propeta. And sinasabi po, pag sinabing propeta, they serve as intermediaries between God and human.
tagapagitna po siya ng Diyos at ng tao. Kapag may mensahe na nais ang Diyos na iparating sa mga tao, ipapadaan niya po sa propeta. Okay po? No? So, especially in the Old Testament, no? But praise God nga, dumating si Jesus Christ, nawala na po, tayo na yung diretso na tayo makakakonect sa ating Panginoon. No po? They served intermediaries between God and humanity, and often called to speak on matters of faith, morality, and the future. Karamihan na pinapadala po ng message ng Panginoon para tungkol sa pananampalataya. Tungkol na dapat na mamuhay ng moral, hindi immoralidad. No? At sinasabi po, yung propeta din is yung message ng Panginoon para din sabi ko anong mangyayari sa hinaharap. Ng mga example nito, sina Isaiah, Jeremiah, Daniel, no po? Sina Jeremiah, sina Malakay, no? May major and prophet, no? Na makikita natin. Makita natin sa Isaiah na ipinahayag. Wala pa doon si Jesus Christ, no? Sa pinahayag na mangyayari na ipapanganak sa Jesus. Di ba po? Yan ang ginagawa ng propeta. Sabi dito, the role of the prophet is both a divine calling, ito yung pagkatawag ng Diyos, at significant responsibility. As they are tasked with conveying God's will, i-guide po sila sa God's will, warning of impediment, judgment, ibig sabihin na about sa repentance, na tao ay kailangan mag-repent, tumalikod sa kasalanan, at bumalik sa Diyos. At ito po, ang mensahe din na patuloy na nag-o-offer yung mensahe na may pag-asa. May pag-asa. No po? Ito po ang mga bagay na gawain ng isang propeta. And kung titignan natin, this is the true prophet based from the Bible. Kung may totoo, may may totoo, pero may peke. Sinasabi naman po, according to the Bible, kapag sinabi natin false prophet, sinasabi po, ito yung mga tao na sinasabi na, who claim to speak on behalf of God, but deliver messages that are, pakibasa nga po, contrary to His truth. Ito po ang mga false prophet. Marami nagsasabi, ako'y tinawag ng Diyos. Ibinabahagi din po. No? Sinasabi nila na ako'y galing sa Diyos. Nagsasalita tungkol sa Diyos. Nagdi-deliver din ng message. Pero, ang false prophet, ang binabahagi po nila ay contradict sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. No po? Ibang-iba sa salita ng Panginoon. Ibang-iba sa katotohanan. No po? Sabi po dito, they are characterized by deceit, mapanlinlang. And leading, pakibasa nga po, leading people true nature of God. Inilalayo sila sa mga katuruan na galing sa salita ng Diyos. And aside from that, inilalayo sila sa katotohanan kung sino talaga ang ating Diyos. No po? Kung ito ang sabi ng katotohanan, sila papunta dito. No po? Yan ang mga false prophet. And sabi po niya, no, ipinakita po ni Apostol Peter dito na totoo na merong mga huwad na propeta.
may mga huwad na guro. And now, ang tanong po dyan sa atin, how can we guard against false prophets? Paano natin, no, na mababantayan ang sarili natin, no, against sa mga false prophets? No? Yan po ang ating titignan sa hapong ito. Kung makikita natin po sa 2 Peter, may mga bagay na ipinakita po si Apostle Peter, no? But first, ang unang punto po natin para mabantayan natin by being vigilant, no? Sa pamamagitan ng pagiging mapagbantay. Sabi nga ni Kuya Kim, maging matang lawin. No? Maging mapagbantay. Pero kahit na kung ikay mapagbantay, kung hindi mo alam kung ano ang mga bagay o character o mga bagay ng isang katangian ng isang false prophet, hindi po tayo magiging, hindi po to magiging matagumpay. No? First, dapat, how can we identify false prophets? Para maging mapagbantay po tayo, dapat malaman natin, ano ba yung mga false prophets? No? Ito na ba, malay mo, hindi natin alam. Medyo nakatabi mga, ay hindi naman katabi nyo, ha? No? Mga nakapalibot. Di mo alam na sila po ay mga huwad na ng guro. So, kailangan natin babantayan. And ito po ay base po sa kay Apostle Peter. Okay? Sa ating mga binasa sa 2 Peter. Kung titignan natin, first, how can we identify the false prophets? Unang makikita po natin dyan, they secretly introduce destructive heresies. No? Palihim sila na nagtuturo. Pag sinabi pong heresies, mga maling katuruan. Mga bagay na contradict sa paniniwala, mga turo tungkol sa salita ng Diyos, turo tungkol sa ating Panginoong Diyos. Palihim po sila na nagtuturo. Na ito yung mga turong ito naglilid sa division. Naglilid sa kaguluhan sa katawan ni Kristo. Ano po? They bring false teaching and inahaluan nila yung katotohanan ng mga mali para patuloy na malinlang ang isang tao. Ano po? Kung titignan nyo, parang okay na okay. Pero, yung mga turo niya is nag-lead na division, nag-lead ng para bagay na magbibigay ng kaguluhan sa kaisipan. Ano po? So, titignan natin, they secretly introduce destructive, no? Nakakasira ng mga katuruan sa katawan ni Kristo. And aside from that, pangalawang bagay, makikita po din natin yan sa verse 1. Pangalawang bagay, they deny sovereign Lord. Sinasabi po nila na si Kristo ay hindi Diyos. Sinasabi nila, mababa si Kristo. Sinasabi nila si Kristo ay hindi nagkatawang tao. Ano po? They deny. They don't believe that Jesus is God. They don't believe. No? Kung ano yung mga bagay na ginawa ni Hesus Kristo. They undermine Christ's authority. Mababa ang tingin nila sa Panginoong Hesus Kristo. And next, they live in depraved and sinful conduct. Ano po? Makikita mo
yung pamumuhay nila ay hindi nakaayon sa kabanalan. No? Their lifestyle contradicts holiness. And many po sa tao, may mga mananampalataya na napapasunod ito. Napapasunod sa kanila. No? Ang pamumuhay po nila ay buhay pa rin ng makamundo. No? Ito ang mahirap eh. Maybe some of us aware, no? Na may mga tao nagpuproklama na sila ay lingkod ng Diyos, sila ay mga mananampalataya sa Diyos, pero yung buhay nila po ay hindi mo makita kung sino si Jesucristo sa kanila. No? Hindi sila namumuhay sa kabanalan. And aside from that, they are motivated by greed. Ang kanilang mga motibasyon sa paggagawa ng mga bagay ay dahil sa may personal na interest. No? Iba yung hangarin nila. Some of them dahil para makapera, magkaroon ng kapangyarihan, para magkaroon ng pabor sa kanyang sarili. No? Hindi na talaga ang sentro ang Diyos. Motivated by greed. Personal interest. And aside from that, they use fabricated stories and deception. Ang bagay na ginagawa nila, alam mo po, ito, karamihan sa kanila, matatamis ang mga salita. Na para, i-deceive ka talaga. No? Para maniwala ka. Gagandahan nila ang kwento, gagandahan nila ang mga bagay, para patuloy na malinlang ka. Malinlang ang bawat isa. And next, they despise authority and arrogant. Mga mayayabang. Mga binabaliwala ang mga gusto nila sila ang maitaas. No? They despise authority and are arrogant. Makikita po din natin yan sa mga verse na ito po, no? Verse 10 and 12. Mayayabang sila. Gusto nila sila lang ang maitaas. And aside from that, they appeal to fleshly and sinful desires. Puro po kahalayan. No? Makikita mo sa kanila na puro lust, pleasure, and puro kalayawan ang kanilang mga ninanais. Sabi po yan ni Apostle Peter sa verse 18 to 9. And sinasabi nila, they promise freedom but are enslaved to sin. Sinasabi nila, malaya ka dito. Pero ang punterya nila ay alipinin ikaw. Ano po? And pang-siyam, they abandon the right path of righteousness. Iba na ang takbo nila. Sa halip na papunta kay Kristo, papunta sa sarili, papunta sa kadiliman. Ano po? They abandon the right path of righteousness. And sinasabi po natin, pag false prophet, ito po ang sinabi naman ni Apostle Peter. At the end po, judgment ang naghihintay sa kanila. No? Judgment po ang naghihintay sa kanila. Kung titignan natin, yung ni Apostle Peter, we could say, yung false prophet, marireveal po yan kung ano ang tinuturo nila. Kung ang tinuturo po nila ay tungkol sa salita ng Diyos,
tungkol sa ating Panginoon o iba na ang kanilang tinuturo? Lihis na sa salita ng Diyos. Kapag lihis po ang sa salita ng Diyos ang kanilang tinuturo, we may consider them na false prophet. Ano po? And aside from that, revealed by what they teach, makikita din natin how they live. Paano ba itong mabuhay? Itong nagbabahagi ng salita ng Diyos, itong mananampalataya ito. Nakikita pa sa kanila ang kabanalan. Nakikita pa sa kanila kung ano yung bagay na tinuturo nila ay naisa sa pabuhay nila. Totoo po, marami ang magagaling magsalita sa panahon ngayon. Tama po ba? Makikita mo sa Facebook, wow! Nakaka-encourage. But you know, check their lives. Nakikita ba sa kanila ang mga tinuturo nila? Nakikita ba sa kanila ang Panginoong Jesucristo? Nahahayag ba ang Panginoong Diyos o sarili na nila ang nahahayag? So, how they live, makikita po natin ang false prophet. And makikita din natin why they minister. Bakit sila nagmi-minister? Sa pera na lang ba? O para sa karangyaan? O sa anong mga bagay? And makikita po din natin how they influence others. Kung yung mga bagay na binabahagian nila, nakikita mo rin ba ang kabanalan? Nakikita mo rin ba ang katuwiran? So makikita po natin yung false prophet are revealed by what they teach, how they live, why they minister, and how they influence others. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 7:15, pakibasa nga po, watch out! False prophets, they come to you in clothing, but in word they are evil. Yun! Ang false prophet po, lalapit sa iyo na parang tupa. Pero ang totoo, sila ay mga lobo. No? Ang inano ko po dito, hindi po lang yan sa loob ng church. Pag sinasabi po natin na ang bagay na ito po ay pangkalahatan sa katawan ni Kristo. No? Sa lahat ng pananampalataya po ito. Kung titignan natin sila ang isang bagay na pinapakita ng Panginoon Jesus, parang ganito yan. Maraming lumalapit na para bang ang amo-amo. Pero ang puntirya po nila, ang nais nila, ay makuha ka nila. Mapahama ka din. Ano po? Parang lalapit sa iyo na maamo. Mga salitang magaganda. Hello, sis. Oh, pagtalikod pala, ahas, no? Maawo tapos pagtalikod, maagas. Oh. Ang pinaka po, masila tayo, makuha tayo, at muling madala muli sa kadaliman. No? Ang isang bagay, dinanais na mapahamak din ulit tayo. Kapatid, marami na po, marami ng false prophet po sa panahon natin ngayon. Ang tanong po natin sa ating mga sarili, how vigilant are we as Christians? Gaano ba tayo nagiging mapagbantay para hindi tayo malinlang o malayo sa mga false teaching o false prophet na to? Tayo ba ay nagiging vigilant ngayon? O tayo, kung ano na lang marinig, mapakinggan sa mga nakikita natin, oo lang tayo ng oo. Hindi natin tinitingnan kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Nagiging mapagbantay pa rin po ba tayo? O sabay na lang tayo sa agos? Oh, ang cute naman ito. Pogi kasi si Pastor. Like natin. No?
Ito mukhang anghel. Pero may mga mukhang anghel na si Lucifer, dating anghel yun. So, titignan natin, kapatid, hindi aksidente na po. Ninanais ng Panginoon na maging mapagbantay din tayo bilang isang mga mananampalataya. And sabi niya, are we doing our part to guard ourselves from their teachings or how we become fearless in our faith? May mga bagay na ginagawa pa ba tayong pagbantay? Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? No? Paano natin mababantayan? Paano natin malalaman kung ito ang sinasabi ng Biblia kung hindi tayo nagbabasa? Tama po ba? That's why reading Bible, studying Bible is very important bilang mga Kristiyano. Tama po ba? Kasi, parang ganito yan. You know? Ayaw mong malinlang, gusto mo palagi sa katotohanan. Pero sa sarili mo, hindi mo alam ang katotohanan. Tama po ba? That's why, kapatid. Ano po ba? Are we doing our part to guard ourselves? Para hindi tayo malinlang? Or tayo na lang yung do we just believe whatever we hear and see without discerning the truth? No? Naniniwala na lang po ba tayo sa mga napapanood natin o napapakinggan natin? That's why, sinasabi po, no? Be vigilant. Maging mapagbantay tayo bilang isang mga mananampalataya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. And aside from that, paano natin mababantayan? Ano po? Ang mga false teachers na hindi tayo malinlang. Pangalawang bagay, kapatid, being grounded in God's Word. Sa pagiging matitag natin sa salita ng Diyos. Ang pinakaugat natin ay galing pa rin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yan ang ninanais. Nanais iparating din ang Apostle Peter sa mga mananampalataya. When we say being grounded in God's Word, kapatid, sa ito yung pagiging having a deep, strong, and personal understanding of Scriptures. No? Mayroon kang malalim, matatag, no? At alam mo kung pag-unawa mo ang salita ng Panginoon. No? Ito po yung being grounded in God's Word. And aside from that, truly, alam natin kung ano yung katotohanan tungkol sa ating Panginoon. No? Alam natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? Amen. The challenge kasi hindi na mahirap. Hindi natin kilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Truly knowing God's truth. Ano yung katotohanan tungkol sa Panginoon? Ito po yung sinasabi natin, being grounded in God's Word. And allowing it to guide our thoughts, decisions, and action. Ang ating mga iniisip dapat ay naka-align kung ano ang salita ng Diyos. Yung mga decision natin sa buhay, dapat naka-align kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano yung aksyon na gagawin natin, ay dapat naka-align sa salita ng Diyos. Yun po yung magiging grounded tayo sa God's Word. Dito nakabase lahat po ng ating gagawin. Being grounded in God's Word. Alam niyo po, sinabi ni Peter, kung babalik tayo sa previous passages, kung paano niya tinitingnan ang salita ng Diyos. Opo? Kung titignan natin sa 2 Peter chapter 1, 19 to 21, po.
Ito po yung sabi ni Apostle Peter bago niya i-expose yung mga false prophet. Sabi niya, we also have the prophetic message. Ang isang bagay po dito, yung mga sinabi ng mga propeta, ibig sabihin po nito yung mga salita ng Panginoon. Okay? Sabi niya, we also have the prophetic message as something, pakibasa nga po, completely reliable. Buong-buong pagkakatiwalaan. No, completely reliable. Hindi lang some. No? Mapagkakatiwalaan mo ng buo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Iyan ang sinasabi ni Apostle Peter. Sabi niya, itong prophetic message, itong salita ng Diyos, sabi niya po, completely reliable, and you will, sabi niya, you will do well to pay attention to it. Ini-encourage niya yung mga mananampalataya. Ito, magbigay kayo ng pansin sa salita ng Diyos. No? Ituon nyo ang inyong mga sarili sa salita ng Diyos. Bakit? Makikita din natin dyan. Kasi ang salita ng Diyos, maliban sa completely reliable, ito po ay liwanag. Amen? Liwanag. Sino na sa inyo nakaranas na ang gulo-gulo na, ang dilim na ng panahon, ay ang dilim na ng buhay nyo? Parang di mo na alam ang gagawin mo. Pero the time na nabasa mo ang salita ng Diyos, nagkaroon ka ng kaliwanagan. May nakaranas na po ba dyan? O ako lang, pastor. Na-experience natin yan. And ito, tingnan niyo po, no? Sabi po, a light shining in the dark place. Ang ganda. Noon kami po, ilang taon kaming walang kuryente noon. Mga 2 years ata po, naputulan kasi kami. And dumating sa punto, sa 2 years na walang kuryente, lampara lang ginagawit namin, kandila. Pero nung dumating yung kuryente sa amin, nakabayad na ang papa. Wow! Biglang, ang ganda. Kahit na mga sulok-sulok, makikita mo na. Di ba? Alam niyo po, ganun din ang salita ng Diyos. Siya yung magbibigay ng liwanag sa ating mga kadiliman. Liliwanagan niyo po yung mga madilim na isip natin. Amen? Amen. Mga magbagay na hindi mo maintindihan, ang salita ng Diyos ang magbibigay liwanag. No? Kung titignan niyo po, shining in the dark place. At ito pa po, until the day dawn and the morning star rises in your hearts. Hanggang maliwanagan yung puso mong madilim. Amen? Amen. Baka yung puso mo kasi ngayon, ata, ang dilim-dilim na. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng liwanag po. Sabi po dyan, above all, you must understand that, tingnan pa po, napakaganda sinabi. Sinabi po ni Apostle Peter to, above all, you must understand that no prophecy of scriptures came about by the prophet's own interpretation of things. Itong mga salita ito na binigay ng mga propeta, pinaliwanag ni Apostle Peter, hindi po yan sa sarili lamang karunungan ng tao. Sinabi po dyan, for prophecy never has its origin in the human will. Hindi po yung sarili na itong Biblia natin. Hindi po yan sariling karunungan lang ng tao. Hindi yan sariling kagustuhan. But prophets, through human, pakibasa nga po. Ito po. Itong mga nasa Biblia po, ito ay galing sa ating Diyos. Ito po ay mga salita ng Diyos na nais iparating sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. That's the Word of God. So that's why makikita natin si Apostle Peter
talagang ini-encourage kayong mananampalataya na ano, pay attention to it. Amen? Yung attention mo, i-focus mo na. Yung tingin mo sa ibang bagay, sa cellphone, Nako! Eh, Pastor, may ano naman, may Bible naman. Sabi niya, pay attention to it. Attention. No, pag sa 80, attention! Focus! Bigyan natin oras, bigyan natin panahon. Be grounded in God's Word. Amen? Amen. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kasi kung alam niyo po, if we grounded in God's Word, we can discern truth from lies. Amen? Kasi ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Amen? Kung may mga nagsasabi sa inyo ng mga bagay-bagay, kung alam mo ang salita ng Diyos, malalaman mo, sinungaling to. Sinungaling ang sinasabi itong bagay na to. Hindi totoo. Pag sinabi niya, oh, ako ang Mesiyas! Ako ang Diyos! Nakuha niyo po? Eh, ikaw naman, hindi alam yung salita ng Panginoon. Amen! Nakuha niyo po? Hindi. Sinasabi may mga nasasabi, dumating na ang Mesiyas! Ako na ang Mesiyas. Nakuha niyo po? Kung hindi natin alam ito, nasabi naman ng Biblia, na salita ng Diyos, hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus. No? May mga nagsabi po na alam nila kung anong araw siya kung darating si Jesus. Di ba? Kung hindi mo alam yung katotohanan, madidisib ka po sa kasinungalingan. Amen? Yan ang katotohanan, kapatid. Kahit hindi po sa salitang religion o sa mga bagay na spiritual life, kahit sa katotohanan sa buhay natin, no? Sa daily life natin, kung hindi natin alam ang katotohanan, baka chismis lang pala, naniwala ka naman. Di ba? And aside from that, grounded in God's Word, hindi po tayo madadala kaagad. We are not easily deceived. Kasi alam mo na ang katotohanan. Di ba? And aside from that, pag ikaw ay grounded ng God's Word, we live out, makakapamuhay ka sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Di ba? And aside from that, pag ikaw po ay grounded ng salita ng Panginoon, magagamit din yung buhay mo para maging protection din sa ibang tao. Tama? Eh, kung lahat tayo pala hindi alam ng katotohanan, o sama-sama na pala, papunta na pala tayo ng impyerno, mahirap na. Di ba? Pero, kapatid, pwede pala tayo maging instrumento din ng Diyos para sa ibang tao. Sino po gusto maging instrumento ng Diyos? Amen. Di ba? So, challenge tayo ni Lord. Be grounded in God's Word. Amen po ba? Yan ang ninanais ng Panginoon. Para din na maging daan din tayo ng protection ng Panginoon. Kung titigan po natin, no, para tayong mga ganon, no? Bangka o ano yan, barko na nakaangkla. No? Na para isipin natin na isang bangka tayo na may matibay na angkla sa gitna ng bagyo. Maaring hampasin ito ng malalakas ng alon at hangin. Ngunit hindi ito tinatagay palayo. Gayon din ang matatag at nakaugat sa salita ng Diyos ang nagsisilbing akla sa ating pananampalataya.
Maaaring subukin tayo, iligaw tayo ng mga huwad na propeta at ang kanilang mga katuruan. Ngunit ang salita ng Diyos ang nagpapanatili sa atin na ligtas at matatag. Kung grounded tayo ng salita ng Diyos, kahit na ano pang sabihin sa iyo, kahit na pilit na ligawin ka o bagay na guluhin ka sa mga bagay na katotohanan, kung ikaw ay grounded sa salita ng Diyos, hindi ka po madadala o hindi ka nila matatangay. Amen po ba? Amen. That's why, ito marami na po ngayon. Bagyo ng mga false prophet ngayon. Di ba? Alam niyo, pag scroll nyo na sa Facebook, di mo alam kung totoo yun o hindi. Di ba? Magaganda mga salita. Mapang-akit na mga salita. Di ba? So that's why, kailangan po natin na maging grounded sa salita ng Panginoon. Tanungin natin ang sarili natin. Are we grounded in God's Word? Or are we easily shaken by the teaching and influences of the Word? Okay po, maganda po, may mga bagay din na nakikita tayo sa mga ano po, no? Pero we really encourage din, no po, na may time din tayo personally na mag-aral ng salita ng Panginoon. No po? Kasi ito yung tutulong din sa atin para hindi po tayo maligaw ng anumang bagay. Sabi po ni 1 John, ni Apostle John, no po? Pakibasa nga po. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Amen. So sabi niya, dear friends, do not believe every spirit. Huwag ka agad maniniwala. Ano dapat gawin po? Test the spirits to see whether they are from God o sa ibang tao. No? Because many, sabi niya pa, sa panahon pa lang to ni Jesus Christ, ay sa panahon pa lang to ng first century, ha? Many false prophets na. Wala pang social media noon. How much more ngayon? 2,000 years na nakalipas. Mas madami na po lalo ngayon. So we need to test. Test. I-check natin, ito ba talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ito ba yung Diyos na pinaglilingkuran ko? No? So tingnan natin. Tingnan natin kung nakasulat ba talaga sa salita ng Panginoon. Test it, kapatid. So we need to check, no po? Be grounded in God's Word. And aside from that, pangatlo po, by being aware of the consequence of deception. Maging aware din tayo kung ano yung kakaitnan kapag tayo ay nalinlang na. Kasi makakatulong po ito. No? Maging aware, anong mangyayari? No? Kapag tayo ay nalinlang. Unang-una, anong mangyayari ay, sumbagay, anong mangyayari sa atin kapag tayo ay nalinlang? No? And ano din mangyayari sa mga false prophet sa hinaharap? No? Kasi kung tagasunod na tayo ng false prophet, at the end, kung ano ang kaitnan ng false prophet, ganun din ang mangyayari sa atin. Tama po ba? Follow the leader daw. Follow the leader. Follow the leader. Ang mga consequence po kapag tayo ay nahulog, makikita din natin at the end, mamumuhay na rin tayo in ungodly life. No? Kung nakita natin yung mga pamumuhay po ng isang false prophet, they living in an ungodly life. Flesh ang nasusunod. Mga sariling desire ang nangunguna. Greediness yung motivation. Di ba po? Yun ang nakikita natin kanina. I-guide tayo. Kung tayo ay nakuha nila, tayo ay mamumuhay din ng ungodly life.
Yung pangalawang bagay, mamumuhay na rin tayo against the truth. Ang pamumuhay natin, ito ang sinasabi ng katotohanan, pero ang papunta naman ang buhay natin, papunta doon sa kaliwa, sa kanan. Hindi diretso sa ating Diyos. And ito po, isa pang nakakalungkot, na yung buhay natin, distraction at the end. Kaguluhan. No? Walang kapayapaan. No? Division. No? And we will live in a worse life. Ang pinaka-worst po, at the end, kung tayo ay malinlang ng mga false prophet, tayo po ay uhusgahan din ng ating Diyos. At saan pupunta ang mga false prophet? They will go to hell. Since followers tayo nila, ang mangyari, ganun din mangyari. Di ba? Ganun ang mangyari sa mga tagasunod. Kung tayo ay nalinlang nila. And kung titignan natin po sa 2 Peter, no? Mahaba kasi po itong 2 Peter 4 verse 12. Kung isasama rin natin, ang deliverance po ay para sa mga godly people. Pero judgment for the ungodly. No? Kung makikita natin, dito sa verse 4 to 12, no? Makikita natin may mga sinabi po dyan. May nagbigay si Apostle Peter na example. Yung mga anghel na sumuway sa Diyos, kapahamakan ang kanilang paroroonan. Yung mga tao sa panahon ni Noah na hindi namuhay na ayon sa Diyos, kapahamakan din ang pupuntahan. Yung mga panahon ng Sodoma at Gomora na binigyan sila ng Panginoon Jesus sa pagkakataong sana na mag-repent, pero hindi dahil hindi sila nag-repent, anong nangyari? Distraction. Nagpaulan ng Diyos ng apoy. Ano ini-emphasize dyan ni Apostle Peter? Ang nabuhay sa mga ungodly life. Distraction ang mangyayari sa kanila. And kapag tayo ay naakit at sumunod sa mga false prophet, ano mangyayari? Mamumuhay ka na rin sa buhay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Tama po ba? Ganon ang mangyayari. At the end, ano mangyayari sa iyo? Uhusgahan tayo ng Diyos. Pero kung makikita mo rin po sa 2 Peter 2:4-12, sa mga godly people katulad ni Lot na sumunod sa Diyos, nandun yung pag-rescue niya. Tama po ba? Yan ang binibigay ng punto ni Apostle Peter. Yung mga sumunod sa Panginoong Jesus, na buhay na ayon sa Kanya, maaasahan mo po ang tulong ng Diyos. Amen? Amen. Sino pong gustong maranasan ang tulong ng Diyos? Amen. Amen? Ano po ang sekreto? Ha? Mamuhay ng ayon sa Diyos. Gusto kasi gusto makaalis dyan, pero hindi mo pa rin mabitawan yung kasalanan. Tama? Yan ang nais po ng Panginoon. And kung titignan natin, 2 Peter 2 and 3, sabi ko, and their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Sa mga false prophet po, naghihintay na ang judgment ng Diyos. Yung distraction, naghihintay na sa kanila. Ang impyerno, naghihintay na sa kanila. Kaya, kung sino ang maaakit niya at madadala
together with them, pupunta sila, kasama sila. They will be judged. And last, sabi sa 2 Peter 2:17, these people are spring without water and mist driven by a storm. Blackness, darkness. Supreme po, blackness, madilim na, pinakamadilim pa. Diba? Ito yung panahon na they will be separated from God. Darkness is reserved for them. No? Yan po ang mangyayari sa mga false prophet at sa kanilang mga maaakit at madadala po nila. No? So, kapatid, no? May tatlong bagay tayong pinag-usapan ngayon. How can we guard against false prophets? First thing, we need to be vigilant. Aging mapagbantay. Pangalawang bagay, pakibasa nga po. Grounded in God's Word. And last thing, by being aware of the consequence of deception. Ito po ay makakatulong sa atin para mapagbantayan natin kung ano yung mga false prophets sa panahon natin ngayon. Okay po? And you know, sa 2 Peter 2:20, dito po parang kinuntod ni Apostle Peter yung mga bagay na kanya nais paturo. Sabi niya, if they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and again entangled, muling bumalik sila sa yung mga dinalan ng Panginoon sa kaliwanagan, pero bumalik sila at nahulog muli, napagtagumpay sila. They are worse off at the end than they were at the beginning. Magiging mas malala pa po sila. No?